Sa ating pong mga kababayang INC, sa mga kakamping na INC, sa mga loyalist po na INC, marami po akong kaibigan sa Facebook na INC. Nakikita ko po yung kanilang mga post patungkol po sa rally nila kahapon. Gusto ko pong sana kayong tanungin ano pong nangyari doon po sa inyong rally. Dahil nagbabasa-basa po ako ng mga komento sa social media patungkol sa rally nyo, sa mga post patungkol sa inyong peace rally. Pero tila nakikita ko po ang pagkadismaya ng mga tao. Dahil kahit ako po ay in-anticipate ko na yun po ay peace rally. Pero parang iba po ang nangyari. Parang naging political rally po mga kababayan. Sa mga kaibigan natin na INC, sana po huwag po kayong ma-offend. Ano? Nagtatanong lamang po kami dahil yung pong rally na ginanap kahapon na kami po, in-expect po namin yun na panawagan sa kapayapaan. Pero ang nakita po namin sa stage ay tila na-dominate po ng mga DDS po, mga DDS na politiko. Ganon din sa baba. Tignan niyo po itong mga larawan na pinapakita ko sa inyo. Ito po, ayan. Yan po mga larawan na yan. Hindi ko alam kung anong nangyari na tila ba naging exposure ito ng mga tatakbong senador ng mga DDS sa 2025 election na parang naging pahapyaw na kampanya. Ito si Senator Tolentino. Ang alam ko nasa slate to ni PBBM eh. So bakit po siya naandiyan? Ayan, mamaya i-explain ko po sa inyo kung bakit ko question mga kababayan. I-explain ko sa inyo kung bakit ko question kung bakit naandyan si Senator Tolentino. Ito po, ayan, si Robin, si Belica, ayan. Sabi pa dito, nung hawak ni Bato, magkaisa, huwag mang isa. Paano tayo magkakaisa? Kung may mga sa kampo nyo, may mga dapat kayong sagutin, may mga issue kayong kinakaharap, may mga kaso kayong dapat harapin. So kung magkakaisa tayo, kakalimutan na lang natin yung mga issues, yung mga kaso, yung mga di umano'y katiwalian at paglabag sa batas. Maaaring magkaisa tayo mga kababayan, tayong mga Pilipino. Pero ang ating pong mga politicians at mga leader, kapag nagkaisa po yan, delikado po mga kababayan. Maaari po silang magsabuatan at magtakipan. Kapag nagkaisa yung mga yan, yung mga kaso na kinakaharap ng mga yan, baka baliwalain or ibasura na. Again, uulitin ko po, wala pong problema kung magkaisa ang mga Pilipino, ang taong bayan. Pero pag ang mga politiko ang nagkaisa, delikado po, tayo po ang talo. Ito pa, si Philip Salvador, andyan. Ayan po yung mga tatakbong senador eh. Meron pa ditong kumakalat, pwede nyo pong i-double check ito kung sa rally din nila ito nakita. Nakalagay dyan, para sa bayan, protektahan si VP Sara Duterte. Ayan po. So bakit may ganyan na panawagan para protektahan ng isang politiko? Hindi po ba peace rally ang ating isinusulong dito mga kababayan? Paano pong nangyaring may ganyan? Eto, ayan, parang namumukhaan ko itong nakasombrelo ng itim, pero hindi ko po maalala ang pangalan. Andiyan pa si Isko Moreno. Andiyan, bakit mga politiko ito? Ayan, si Mocha Uson. Mga DDS po ito eh. Mga kababayan, tila ba ginamit na ng mga DDS ang rallying ito para sa kanilang ikababango, para sa ikababango ng kanilang mga politicians? Ayan eto, sa isang, hindi ko alam kung ano to, parang isang live broadcast sa social media, ayan si Harry Roque, and if I'm not mistaken, si Ana Malindog Uy yung nasa baba, So, ayan po, hindi ko po maunawaan bakit parang naging rally na nga ito ng DDS. Ang ina-expect po namin ito'y panawagan sa kapayapaan ng bansa, ng mga Pilipino, Yung po, wala kaming problema doon, suportado namin yon. Panawagan sa kapayapaan ng mga bansa at mga Pilipino. Pero bakit may mga politiko sa stage? Bakit may mga exposure ng mga politiko na tatakbo sa 2025 election? At bakit naandyan pa yung, hindi ko lang alam kung may iba pang kaalyado ang Pangulong Bongbong Marcos dyan sa slate niya, na naandyan din, na dumalo dyan. So maraming netizen po ang nagpahayag ng ibang pakiramdam dyan, mga kababayan naming INC, kakamping na INC at loyalist na INC. Ano pong masasabi nyo diyan? Yung mga nag-speech po diyan, halimbawa si Marcoleta, binabanatan po niya ang Quadcom, binabanatan niya ang pagbusisi sa
confidential fund at binabanatan niya yung impeachment, no? Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. So, para ano? Alam naman natin kung sino po yung subject ng mga hearing na yon, mga Duterte po. So parang naging yung speech niya, and I think, in my opinion, he took it as an opportunity para depensahan po ang mga Duterte. No? Ako naman, kung ako nga tatanungin nyo, kung ako Pangulo ngayon hindi ko po papayagan yan. Pero syempre, yung Pangulo ngayon, hindi pwedeng hindi yan payagan. Kapag yan pinigil ng Pangulo, siya po ang babatikusin. No? Kaya hinayaan niya. Dahil lahat naman tayo, alam niya, kinikilala niya na may freedom of speech. No? Merong kalayaang magpahayag. Pero ako po, in my opinion, sa pakiramdam ko, bakit parang na-betray po ang Pangulo sa nangyari kahapon, ano? Passing tabi na po sa mga kaibigan natin at mga kababayan natin INC. Opinion lamang naman po. Bakit para pong na-betray ang Pangulo? Hinayaan niya na mag-peace rally. Pero yung mga nagsasalita, nag-speech doon, yung narinig ko, may mga patama sa administrasyon, sa kasalukuyang gobyerno. May mga nagsasabi na kahirapan, kalagayan ng ekonomiya, parang gustong pamukain na negatibo po ang nangyayari sa bansa ngayon. Parang gustong palabasin na walang nangyayaring maganda, mga kababayan. Ito kamakailan lang, ayan, kahit nagkaroon ng disaster po sa US, yung wildfire. Nagkaroon po ng pagpupulang ang presidente ng Japan po yata yan, president ng Japan, si Joe Biden at saka po si PBBM. Nagtatrabaho para sa kapakanan ng bansa natin. So habang nagtatrabaho, yung Pangulo, merong mga nag-i-speech doon sa rally na akala natin ay peace rally. May mga kumukuda doon sa harap ng milyong-milyong tao at milyong-milyong nakakapanood sa social media at sa television, at ang lumalabas sa bibig ay puro negatibo patungkol sa bansa, patungkol sa kasalukuyang administrasyon. So paano po naging peace rally yun, mga kababayan? Parang pakiramdam ko lang naman, no? Habang yung mama ay nagtatrabaho, may mga tao naman na kinukondisyon ang utak ng mga Pilipino, minamind condition, na isipin na ang pangit ng kalagayan ng bansa, hindi maganda ang mga nangyayari. Para ano? Para pabanguhin niyo yung mga politiko nyo? That's not fair, mga kababayan, ano? Pasensya na po. Pasintabi na sa mga kababayan nating INC. Hindi ko po kayo sinisisi. Tinatanong lamang naman po natin, paano po nangyaring yung kagustuhan din namin na suportahan ng inyong peace rally? Paano napuno ng mga politiko yan ang exposure nila? At bakit may mga nagsasalitang politiko, yung mga politiko nagsalita pa ay binabanata ng pagbusisi sa confidential fund, ang pagsulong ng impeachment, ang Quadcom, ang mga hearing sa EGK. Bakit po nagkaganoon? Marami pong nalungkot, nadismaya, nag-express ng disappointment sa peace rally na iyan. Na para bang habang pinayagan kayo ng national government, no? Kasi ang alam ko, national government po ang may hawak ng grandstand, Luneta Grandstand. Habang pinayagan kayo ng Pangulo na mag-rally, magsagawa ng pagtitipon, no? Parang yung ginawa niya naman pagtitipon puro patama sa kanya. Puro parang pagbati ko sa kanyang gobyerno. Tapos ang dami pang content creator at saka mga kilalang personalidad na DDS, mga vloggers na they took, in my opinion, they took the opportunity to create content and mag-video at mag-upload ng kanilang mga content sa kanilang mga platform para palabasin na ito ay rally para sa kanila at sa mga politikong sinusuportahan nila. Yung speech ni Marcoleta parang naging puro patama sa admin ni PBBM, in my opinion. Patama po, no, sa mga ginawang hearing ng Quadcom and pagtatanggol po sa mga Duterte. Yun po yung aking na-absorb sa kanya. And nakita ko na ang daming politiko na in my opinion, sinamantala, naging oportunista para magkaroon ng exposure para sa 2025 election.
Yun lamang naman po ang aking saloobin dyan at opinyon, no? Wala po akong masamang tinapay sa inyong mga kababayan naming INC dahil alam ko, suportado nyo ang Pangulo, suportado nyo ang bansa at ang kapayapaan. Nagulat lang kami na bakit parang mga DDS po, no, ang nagkaroon ng exposure at ginamit nila ang rally. In my opinion lang naman, ginamit nila ang rally for their own advantage and for their own benefit, no? So, pasensya na po kung naglabas ako ng saloobin. Ako po'y gustong maging honest sa inyo. Yun po ang naramdaman namin, yun po ang naramdaman ng taong bayan sa ginanap po na peace rally kahapon. Parang naging political rally po. Kayo mga kababayan, ano pong saloobin nyo dyan? Sana po'y maibahagi nyo sa comment section below at sana po'y malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.